Maligayang panunood po Karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang action movie na may pamagat na Sniper, Ghost Shooter. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga Karekap nang ipinakita sa atin ang lugar ng Syria kung saan balak ng mga terorista na patayin ang mga American hostages sa dalampasigan. Pinamumunuan ni Miller ang isang sniper team sa kani-kanilang pwesto upang alisin ang mga terorista. Layunin ng mga kalaban na i-record ang pagpatay sa mga bihag bilang ganti sa mga Amerikano. Naghihintay naman ang team sa utos ng kanilang commander na si Miller bago kumilos. Sa gulat ng lahat ay isa sa mga terorista ay isang bata at inutusan nila itong patayin ang isa sa mga bihag. Nang inutusan ni Miller si Beckett na barilin ang bata ay nag-aalinlangan ang ating bida. Kaya si Barnes ang inutusan niya dahil wala ng oras. Ngunit hindi tumama ang putok ni Barnes kaya nabahala ang mga terorista at pinatay ang isang bihag. Dahil sa nangyari ay pinatay ng sniper team at ng combat chopper ang lahat ng teroristang tumatakas sa baybayin. Bagaman natapos nila ang misyon na pasnangin ang mga terorista, ay isa naman sa mga hostage ang napatay. Tinawag ni Miller si Beckett at tinanong tungkol sa nangyari, pero nangako si Beckett na pagbutihin niya sa susunod ang kanyang trabaho. Pagkatapos ng kaganapan Karekap ay nagdiwang sina Cervantes at Rojas sa Istanbul at nagkakasayahan sa pier kasama sina Beckett at Ongs. Habang nagdiriwang ay binanggit ni Ongs ang huli nilang misyon, dahilan upang makaramdam ng discomfort si Beckett. Sinisi pa siya ni Ongs sa pag-freeze niya noon, kaya umalis si Beckett at tahimik na uminom ng beer ng mag-isa. Nilapitan siya ni Cervantes para pakalmahin at sinabing mag-relax na lang siya. Nagpasalamat si Beckett Karekap at sinabing gusto niya munang mapag-isa. Pag-alis ni Cervantes ay napansin siya ng isang babae at naglakad palayo. Sinundan siya ni Beckett hanggang dulo ng pier, nilapitan at nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang business sa Istanbul. Sa malayo Karekap ay isang kahinahinalang lalaki ang pumwesto sa bubong ng isang abandonadong gusali. Inilabas ang kanyang sniper rifle at tinutukan si Beckett. Sa kabutihang palad ay binaril siya ni Bidwell, ang major ni Beckett. Agad siyang tumawag kay Beckett at inanyayahan itong makipagkita sa kanya. Habang nag-uusap sina Beckett at Bidwell ay hindi niya namalayang umalis na pala ang babae. Maya-maya ay nagkita sina Beckett at Bidwell at binalaan siya ng kanyang major na may sniper na nagtangkang patayin siya at pinayuhang mag-ingat sa susunod. Ikinuwento naman ni Miller ang nangyari sa operasyon sa Syria at inamin ni Beckett kay Bidwell na nag-aalinlangan siya dahil bata ang isa sa mga terorista. Sabi ni Bidwell, ayos lang naman na magkaroon ng konsensya pero huwag nitong hayaang maapektuhan ang tamang pagdedesisyon. Pagkatapos nito Karekap ay nagtipon ng buong team para makipagkita sa Colonel para sa susunod nilang misyon kung saan ma-assign sila sa seguridad ng gas pipeline sa Georgia laban sa mga terorista. Muling lumitaw ang babaeng nakilala ni Beckett sa pier at ipinakilala niya ang sarili bilang si Slater at siya na ngayon ang magkocommand sa operasyon. Layunin ng misyon na ma-eliminate ang mga kalabang sniper at si Slater ang magbibigay ng drone support. Kinaumagahan Karekap ay dumating ang team sa pumping station sa Georgia at ipinaliwanag ni Slater ang detalye ng operasyon. Kailangan nilang protektahan ang isang oil tycoon na si Killian Grun habang nasa station ito sa loob ng 2 oras. Pinamunuan kasi ni Gazakov, ang leader ng mga terorista, ang pag-atake kay Killian. Pumunta sa kanilang pwesto ang team sa labas ng station at sinimulan ang operasyon. Nakakita si Ongs ng liwanag sa malayo at agad na nagulat pero huli na. Tinarget ng anti-tank sniper ng kalaban ang isa sa sasakyan ng bodyguards ni Killian. Nagpaputok naman ang ibang bodyguards laban sa mga terorista. Sa gitna ng labanan ay natanaw ng isang sharpshooter sina Rojas at Ongs. Tinamaan si Rojas ng sniper pero hindi siya makita ng iba kaya agad nagpadala si Slater ng drone para sa aerial support. May isang tao naman Karekap na nagdidirekta sa sniper ng kalaban kung saan tumutok. Tinamaan si Mines ng sniper at natalo ng mga terorista ang mga bodyguard ni Killian.
Natukoy ng Colonel ang kinaroroonan ng mga terorista sa radar at agad na nag-utos na paputokan ng missiles ang lugar ng pag-atake. Habang ipinagtanggol ng mga tauhan ni Killian ang amo nila, ay sinubukan ni na Beckett na tulungan si Rojas at lunasan ang sugat sa leeg niya. Pero binawian ito ng buhay dahil sa matinding pagdurugo. Matapos ang labanan, ay sinuyod ni na Meller, Slater at ng kanilang mga tauhan ang lugar kung saan ginamit ng mga terorista ang anti-tank sniper. Nakita nila ang nakakalat na labi ng bayaw ni Gasakov. Hindi makapaniwala si Beckett at agad niyang sinisi si Colonel Sergey. Baka raw ito ang nagbigay ng impormasyon sa mga kalaban. Wala kasing namatay sa panig ng mga sundalo ni Sergey, kaya't naginala si Beckett na ito ay isang planadong pananambang. Dahil sa kanyang sinabi karekap, ay ipinadala si Beckett ni Colonel Sergey sa isang himpilan sa kabundukan kasama si Sajid at isa pang miyembro ng team na kanyang sasalihan upang magbantay ng pipeline. Pagdating nila sa station house, ay sinalubong sila ng mga lalaking Russians na agad siyang inatake sa kanyang pagdating. Ngunit, napabilib si Andrei, ang pinuno ng grupo, sa husay ni Beckett kaya agad niyang ipinahinto ang laban. Tinipo ni Andrei Karekap ang lahat sa labas at ipinaliwanag kung paano napasama si Beckett sa kanilang team. Pinarusahan kasi si Beckett dahil sa insubordination. Pinaliwanag naman niya na may traitor sa Georgia at may naglalabas ng impormasyon sa mga terorista. Nawalan kasi sila ng mga kasamahan habang ang mga sundalong Georgian ay hindi nasugatan. Sabi ni Andrei ay kailangan muna ni Beckett ng sapat na ebidensya bago niya tuluyang husgahan ang mga Georgian. Kailangan din niyang mahanap ang taong pumatay sa kanyang mga kasamahan at pilitin itong magsalita kung paano nalaman ng mga kalaban ang kanilang posisyon. Pagkatapos nito karekap ay minomonitor ng grupo ni Andrei ang isang listening station at nadiskubre nilang ninanakawan ito ng mga magnanakaw. Dumating ang mga armadong magnanakaw sa pasilidad at gusto na silang patayin ni Andrei. Ngunit tumutol si Beckett dahil mas mainam daw na dakpin sila ng buhay. Kaya inutusan siya ni Andrei na ipakita kung paano ito gawin. Habang naghahanda si Andrei sa pag-atake, ay sinamahan siya ng iba. Tinangkang kausapin ni Beckett ang mga magnanakaw pero may kahinahinalang kilos ang mga ito. Dahil dito, ay agad na pinaputokan ni Andrei ang isa sa kanila at pinaslang ang lahat maliban sa isa na kanilang isinailalim sa interogasyon. Kinagabihan karekap ay nagkausap sina Andrei at Beckett tungkol sa kanilang mga nakaraan. Ikinawento ni Andrei na minsan na rin siyang napunta sa parehong sitwasyon kay Beckett dahil isang bata ang naipit sa laban. Nagdalawang isip siya noon pero ang batang iyon pala ay may dalang pampasabog at pinatay ang buong kasamahan niya. Payo ni Andrei kay Beckett, ang isang tunay na sniper ay kailangang mawala ang kanyang pagkatao dahil sa digmaan ang pag-aalinlangan ay kamatayan. Kinabukasan karekap ay nakakita si Sajid ng mga terorista sa kabundukan. Hinala niya na mga Chechen iyon na may balak iligtas ang kanilang bihag. Agad silang naglatag ng mga bomba sa iba't ibang lugar bilang paghahanda sa sagupaan. Pumwesto na ang lahat at ipinagtanggol ni na Andrei at ng kanyang grupo ang station habang sina Beckett at Sajid ay nagkubli sa likod ng mga bato para sa sniper support. Ilang sandali pa ay sumugod ang mga kalaban at pinaulanan ng bala ang station. Walang inaksayang oras sina Andrei at pinatay nila ang bawat kalaban na nakita nila at pinasabog ang mga itinanim na mga explosives. Gumamit si Andrei ng assault weapon para ipagtanggol ang base, ngunit tinamaan ito ng RPG mula sa kalaban dahilan para mawalan sila ng depensa. Nang matanaw ng mga kalaban sina Beckett, ay pinaputokan din sila ng RPG pero mabilis itong naiwasan ni Sajid at Beckett.
Ligtas na nakalapag si Beckett at agad namang nagsimulang hanapin si Andre. Samantala, malalaman natin karekap na traidor pala si Sajid dahil binalak niyang patayin si Beckett upang sumanib sa mga kalaban. Maya-maya ay inilabas si Andre ng mga kalaban at tangkang pugutan ng ulo. Sa tamang oras ay dumating si Beckett, walang pag-aalinlangang pinagbabaril ang lahat, kabilang si Sajid at nailigtas si Andre. Pagkatapos ng laban karekap ay pinuri ni Andre si Beckett dahil hindi na ito nagdadalawang isip lalo na sa pagbaril kay Sajid. Tinapos na rin ni Andre ang probation ni Beckett bilang bahagi ng team. Pagbalik niya sa base ay agad na inutusan si Beckett na makipagkita kay Mother Shed sa Georgia. Kinuha niya ang abo ng bayaw ni Gazakov bilang alay sa negosyasyon upang makuha ang impormasyon kung sino ang nagpapasa ng intel sa mga terorista. Kinabukasan karekap ay sinamahan siya ni Mother Shed patungo sa kinaroroonan ni Gazakov habang may drone na nagbibigay ng suporta mula sa himpapawid. Naspot ng drone ang mga kalaban pero hindi nito matukoy kung sino sila. Ilang sandali pa ay nagkita na sila sa tauhan ni Gazakov at iniabot ni Mother Shed ang labi ng bayaw nito. Tinanong ni Beckett kung sino ang nagbigay sa kanila ng eksaktong lokasyon ng sniper team. Ngunit, hindi kumbinsido si Beckett sa sagot ng terorista na ito raw ay kaloob ng Diyos. Bigla namang lumitaw si Gazakov at mariing sinabi na hindi sila nagsisinungaling. Biglang nakialam ang Colonel nang mapansin niyang nasa panganib ang kanyang mga tauhan. Kaya, agad siyang nagpa-aproba ng missile strike para iligtas sila. Habang nagmamasid, ay napansin ni Beckett ang isang terorista na may dalang toughbook at satellite uplink na tila ginagamit ito upang subaybayan ang kanilang lokasyon. Ilang sandali pa ay bumagsak ang missile sa kanilang kinaroroonan. Buti na lang at agad nakailag sina Beckett at Mother Shed. Pagbalik sa operation base, ay hinarap sila ni Slater at matindi ang demand nito ng paliwanag kung bakit sila nakipagkita kay Gazakov. Ipinaliwanag naman ni Beckett na nakita niya ang teroristang may toughbook na konektado sa satellite at pinaghihinalaan niya na ito ang gamit nila para malaman ang eksaktong kinaroroonan ng sniper team. Tumawag ang Colonel gamit ang cellphone ni Slater at iniutos kay Beckett na bumalik na sa kanyang grupo para ipagtanggol si Killian. Kinabukasan, sa pumping station sa Georgia ay sinalubong siya ni Cervantes at sinabi nitong nasa misyon na ang iba sa kabundukan matapos matukoy ang lokasyon ni Gazakov sa rehiyon. Agad silang nagtungo sa team dahil alam ni Beckett na delikado na ang sitwasyon at nakompromiso na ang kanilang coordinates. Sa Kutaisi region ay nasa highland sina Meller, Barnes at Ongst na nagbibigay ng long-range support sa mga ground troops. Minomonitor sila ng mga drones habang sinubaybayan naman sila ng mga terorista. Upang lituhin ang mga sniper ay binaril ng mga kalaban ang isa sa mga sundalo. Tinangkang barilin si Ongst ng kalabang sniper pero hindi ito tinamaan. Agad niyang nai-report ang kinaroroonan ng mga terorista na nasa White House sila. Ngunit, bigla siyang tinamaan sa balikat kaya't agad siyang tinulungan ni Barnes at binigyan ng first aid. Sakto namang dumating karekap sina Beckett at Cervantes at inutusan ni Beckett si Meller na tanggalin ang kanilang vest dahil may GPS ito na maaring sinusubaybayan ng mga kalaban. Samantala, pumasok na sa White House ang mga sundalo pero huli na dahil wala na ang mga terorista. Dumating naman sina Slater at Sergey upang inspeksyonin ang lugar. Muling binanggit ni Beckett ang issue tungkol sa drone pero nanatiling may pagdududa si Slater. Kalaunan ay kinausap ni Meller at Sergey si Beckett at sinimulang isaalang-alang ang kanyang mga hinala. Pagkatapos noon ay muling nagsupply ng bala at kagamitan ang grupo sa operation base. Ilang sandali lang ay bumisita ang colonel sa team ni Meller at dito inilahad ni Meller ang natuklasan nilang GPS issue ng drone at ang katotohanang isang trap pala ang tirahan ni Gazakov sa Kutaisi. Naniniwala na si Meller sa teorya ni Beckett at sinuportahan niya ito. Kaya napaisip na rin ang colonel at nagbigay ng bagong utos. Ang kanilang susunod na misyon ay tapusin na si Gazakov at ang kanyang mga tauhan. Ayon sa satellite images ay balak ni Gazakov na salakayin ang istasyon kinabukasan. May paparating namang reinforcement pagsapit ng gabi para tumulong laban sa natitirang terorista. Nag-alala si Meller dahil kung kita ng mga kalaban ang mga drone ay tiyak na sasablay ang kanilang plano. Pero giit ni Slater ay imposible raw iyon.
Kaya, iniutos ng Colonel na wag nang gumamit ng GPS at maghanda sa sagupaan. Pagdating ni Meller sa destinasyon, ay naramdaman ni Beckett na parang may mali. Ipinahiwatig niyang posibleng ngayon umatake ang mga kalaban dahil walang gaanong depensa ang station. Pero, sabi ni Meller, base sa satellite photos, ay papalapit pa lang si Gasakov sa base. Doon ay sinabi ni Beckett na baka piking impormasyon ang nakuha nila at posibleng ginamit ang drone network para linlangin sila. Nabahala si Meller kaya agad silang bumalik sa station. Samantala, sa station Karekap ay sinimulan na ni Gasakov ang pag-atake. Kaunti lang ang sundalong nagbabantay kaya halos walang laban sila sa napakaraming kalaban. Humingi ng backup sina Slater at ang Colonel mula sa base pero matatagalan pa ito. Saktong dumating sina Meller at agad na tumulong sa depensa. Alam na ng kalabang mga sniper ang kanilang presensya kaya't sinimulan silang habulin isa-isa. Habang nakikipaglaban, ay nakita ni Beckett ang teroristang may hawak na tough book at agad niya itong pinaslang. Hanggang sa tuluyang matunton din ni Beckett si Gasakov at pinatay ito na nagdulot ng pag-urong ng mga natitirang kalaban. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, ay makikita natin karekap sina Beckett, Cervantes, Ongst at Barnes. Sinabi ng Colonel na mananatili siyang field operator ng grupo. Samantala, naghintay si Slater kay Beckett sa pier at humingi ng paumanhin sa hindi agad pagtiwala sa kanya ukol sa drone issue. Pero, ngumiti lang si Beckett, hindi ito dinamdam at inalok siya ng inumin na tinanggap naman ni Slater. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!